Morning, my dear brothers and sisters. Once more, we greet each other a Happy Easter. Happy Easter po sa inyong lahat. Today, we celebrate a lot of things. More than and in par with celebrating these festivities, we also pray as we celebrate. We are now on the fourth week of Easter. The fourth Sunday of Easter is always a time for us to pray to the Lord of the harvest, as it is Good Shepherd Sunday. At nagdadasal po tayo para sa mga kabataan, kababaihan, na harinawa ay tumugon sa tawag ng Diyos na maging pari tulad namin o maging relihiyoso o relihiyosa. No? So yung may mga anak po dito, pwede nyo pong ipakiusap sa akin mamaya. No? Baka naman. No? Para dumadami-dami po ang ating mga pari at mga religious. And today, second Sunday of Easter, civilly and as a family of church, we celebrate Mother's Day. Palakpakan nga natin ang mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And come tomorrow, we shall exercise one beautiful right, our right of suffrage, as we elect leaders of our community and of our nation. And if we are to see priests and religious, mothers, and these civil leaders, both national and civil, hindi ho ba't ang mga bagay na ito ay buhay pagpapastol o buhay ng isang mabuting pastol? Isn't it their life are always or is always a life of being good shepherds? And what could be the invitation to these celebrations that we have today? For almost twice in our gospel reading, we've heard the Lord telling us, "My sheep hear my voice. No one can take them out of my hand, and no one can take them out of my Father's hand." Hindi ba't napakagandang kapanatagan iyon na sa karanasan natin ng mga pastol sa simbahan, sa mga nanay, sa mga naglilingkod sa atin sa ating kapaligiran, sila ay tila mga taong hindi tayo pinapabayaan o inaalis sa ating mga kamay. It is good news to us that every day of our lives, we can be taken off from the hands of Jesus and from the hands of God. I would just like to run down the experiences of in our first reading and in our second reading. We continue to hear the tireless mission of the apostles. At naramdaman nila na hindi sila nalayo o nawala sa mga kamay ng Diyos sa patuloy na lakas na ibinibigay sa kanila, and even to the experience of joy for being freed from people who can bully them or even exploit them. We've heard in our second reading these men in white robes, these men who triumphed over in life. At ito ay isang pagpapamalas muli na patuloy tayong hindi nawawalay sa mga kamay ng Diyos. Dahil ito po ang dalangin natin. Dalangin po natin na ang mga pastol, hindi tayo bibitawan, lagi tayong iingatan, at lagi tayong pahahalagahan. We pray for shepherds who will not throw us. We pray for shepherds who will take care of us. And we pray for shepherds who will value us.
Dahil napakadali pong gamitin ang pagiging pastol ng simbahan, ang pagiging magulang, ang pagiging nanay o tatay bilang pinuno ng isang komunidad o ng isang bansa para bitawan ang tao, para hindi tayo ingatan at para hindi tayo pahalagahan. Dahil nga po pwedeng maging lusot o pwedeng maging pamamaraan ang ating responsibilidad para kalimutan ang tao, para wag ingatan ng tao, at para wag pahalagahan ang tao. Just last Thursday, we've been praying for a good shepherd for our church. And we thank the Lord for sending us Leo XIV to be our shepherd in our community of faith. Tomorrow, we will be casting our votes for shepherds in our communities. Today, we celebrate mothers. Every day, we celebrate relationships. At ang aming pagiging pastol ay pwede naming gamitin sa aming sariling interes at para kalimutan namin kayo. Mag-ingat ho tayo. Baka ho yung mga taong nagsasabi na sasamahan nila tayo sa buhay na ito, gagawing masagana ang buhay natin bilang Pilipino. People left and right will tell us that because of me, through my expertise, I can lead this country to a better future. Pero pagdating ng pagkakaluklok, kanya-kanya na tayong tapunan, hindi na tayo iingatan, hindi na tayo pahahalagahan. Tila ba hindi tayo mga kapatid, hindi tayo mula sa kanilang mga puso din, at mga taong tila malayo na sa atin. Dalangin po natin ang isang pastol na na hindi tayo bibitawan, lagi tayong iingatan, at lagi tayong pahahalagahan. We use our being shepherds, your being mothers, our being people with pananagutan, so that with Jesus, we can also let people experience sa kamay ng mga taong ito, lagi akong sigurado. Sa kamay ng mga taong ito, hindi ako mawawala. Sa kamay ng mga taong ito, lagi akong mahalaga.